Hello, hello, hello. Welcome to my channel. It's me, it's Travelits Talk. Kumusta na po kayo? Ako naman tatanungin nyo ito at patuloy pa rin sa pagmamarites. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman dito sa nakaka-high blood na si Ted at yung mga defenders dyan sa tape. Ganon din naman itong si Paulo. Ang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nila din tumigil, parang wala na silang nire-respeto o ginagalang sa batas. Alam nyo, sa ganung mga pagkakataon, kailangan tanggapin nyo na rin yung pagkatalo. O kaya maghintay kayo kung ano yung pasya, hindi yung mas marunong pa kayo sa batas. 'Di ba? May pasya ng IPO. Ano ba ang IPO Philippines? Hindi ba yan isa gobyerno? Kung yan ay sa gobyerno, dapat iginagalang natin. Hindi yung ganyan na kahit na nagpasya na sila na para bang ginawa nyo silang walang kwenta. Kung ikaw sa simpleng buhay lang halimbawa ikaw ang magulang, tapos meron kang anak, hindi ka pinapansin ng anak mo kahit nagpasya ka na. Hindi niya sinusunod. Lalo na tayo, marami sa atin mga magulang. Kung hindi niya sinusunod yung mga pasya mo, dahil ikaw ang masusunod sa loob ng bahay. Simplihan lang natin para makuha ng mga utak nila kasi hindi nila mag-gets yung kabuuan yung sa gobyerno. Kumbaga sa loob ng bahay, merong gobyerno. Merong pinaka-presidente, may namumuno, yun yung tatay. Diba? Sabihin na natin yung vice ay yung nanay. Diba? Talagang dapat merong nangunguna. Pero sa simpleng sitwasyon lang ng ganun, bakit hindi nyo makuha na ang pasya ng magulang, dapat siyang masusunod? Diba, Ted, Paulo? Hindi naman pwede na ipinasya ko, tapos ikaw anak lang kita, pagkatapos kung ano yung pinagpasyahan, hindi ka susunod. Parang hindi maganda talaga yon sa katayuan ng magulang. So ikumpara natin dito sa bansa natin. Meron tayong gobyerno, merong nasusunod yung presidente, meron tayong batas, dapat sinusunod natin yun. Yun ang ginawa ng TVJ, na Boss Joey, na Bossing, at saka nila dito Sen. Bagamat nasa kanila din yung karapatan, pero hindi nila inabuso yung karapatan na yun, bagkus iginalang nila. So kayo, anong ginagawa ninyo? Mga wala kayong galang. Sabihin na natin sa matanda at bata, bigyan ko kanyang panibago na namang halimbawa. Sa ngayon, oo, bata kayo. Sila yung nasa edad. Hindi ba pagka iginalang mo yung matanda, natutuwaan Diyos sa'yo, no? Dahil darating ang araw, tatanda ka din. Ngayon, kung ayaw mong tumanda, maaga ka mawawala sa mundo. Kung ayaw mong tumanda, kung ayaw mong umabot doon, bahala ka, kumain ka ng mga bawal, yun, madededs ka kagad. Pero sila kasi maingat sila sa katawan nila, ang mga Tito Vic and Joey. Kaya tingnan mo, ilang taon na sila, 77, 78, 74, or, hindi ba? Tusin mo yung edad na yon, pero kita mo, dahil ingat sila sa katawan nila, inaalagaan nila yon. Pero kaya kayo na mga kabataan ngayon na nandyan, na ngayon na nag-host, na akala nyo napakarami nyo ng experience, sumasausaw lang naman kayo dun sa pangalan na Itbulaga. Pero kung tutuusin nyo, walang kwenta ang pinagagawa ninyo. Kulang na lang murahin nyo yung matatanda, nasabihin nyo uugod-ugod na. Unang pinanganak sa atin yan pero yung experience niyan, hindi niya matatawaran, promise. Sila nga, nakasama ko sa school bukol, napakabata pa rin nila noon. Ngayon, para na kami senior, pero ayan, nanatili pa rin yung malakas. 'Di ba? Nandiyan pa rin sila sa showbiz, nagbibigay pa rin ng kasiyahan sa atin. Dapat yung kay Pedro, yung kay Juan. Kung ikaw naman ang namumuhunan, 'di ba? Alam mo, 1979 buo na yung word na Itbulaga. Pumasok ka ngayon, papasok ka sa loob ng isang business. Nandun talaga yung risk. May nalulugi, merong kumikita. Yun ang nangyari sa tape. Kumita ka ng kumita, yumama, naging milyonaryo. O di ba? Sino ang nagpanik ng pera? Hindi naman na kayo Namuhunan ka sa una, yung time na yon,
kailangan ka nila, pero yung mismo may-ari, hindi nila kausap. Ang kausap nila, yung si Tubiera. Hindi naman mismo yung halusos, hindi nga nila alam noong una na yung halusos pala ang may-ari. Diba? Dahil laway lang ang puhunan, usap-usap lang kasi magbabarkada lang sila. Tiwala ang pinanghawakan nila. O, pumasok kayo yung new generation na mukhang pera, anong gagawin natin? Anong gagawin nyo? Ginanyan nyo yung mga matatandang sinasabi nyo na siya nagpapasaya sa mga tao. Diba? Nag-risk ka. Pagka ikaw yung business, dalawang bagay isipin mo, kikita ka or malulugi ka. Hindi naman sila nalugi, tuloy-tuloy eh. Yumaman nga, mga naging milyonaryo nga sila. Mantang mo sa mga sahod, ilang bilyon, buwan-buwan. Merong royalty. Hindi nagtatrabaho yan. Napagalaw yung pera. Pero yung pera, alam mo ba, ang puhunan mo ay 1 million. Yung 1 million na yun, naging doble, naging triple. Buwan-buwan yun. Di ba? Naging 50 million, naging 100 million. Umikita ka buwan-buwan, 1 million. O di, sobra-sobra na, tubong lugaw na. Pero, ang ibig lang sabihin, ibigay nyo lang yung dapat sa kanya. Then, napakinabangan nyo naman na din yung inimbento na dapat ay kay Boss Joey. Tama nga, sumusunod na ka sa kanila yung tadhana. Kasi yun naman talaga ang tama. Ako bilang netizen, bilang vlogger ng tagapag-suporta din sa TVJ, ginamit ko naman yung utak ko at yung pinagkatandaan ko. Kaya sinasabi ko to sa inyo dahil gaaway-away lang sa social media. Nagbabangayan sa oras ng live. Nagmumurahan kayo. Kita namin. Nagbabasa namin. Ako kasi hindi ako sumasagot dyan. Nagbabasa lang ako. Yung akin kasi reaction lang sa nababasa ko, sa nakikita ko. Sana wag ganoon, pare-pareho tayo mga Pilipino. Gawin natin yung dapat, maggalangan tayo, magrespetuhan tayo. Lagi natin binabanggit yung word na respeto. Sino ba ang unang nag-disrespect? Diba? Dahil ba matanda na, sinipa na lang, hindi nyo pinanghinayangan. Matanda na yan, napakinabangan na natin, yaan na yan. Tayo na lang, kuha tayo ng bago, kuha tayo ng fresh, kuha tayo ng manyak, ganon. Ganyan nangyari. Kuha tayo ng walang galang, bastos, sa matatanda. Yun ang kunin natin ng mga host. Mas masaya yun. Pinakamasaya. Diba? Iwan ko sa inyo. Pero kahit kami, naniniwala kami ng mga TVJ supporters and mga TVJ defenders, yung mga kasama namin, si Chris Ulo, si Jake Guevara, Jake Magnus, Tita Missy, Spencer Lacalle, yun sina ex-crew, Batang Manila, Toits, yung kasama rin is Fairness, masipag din yan si Models of Manila. Mga yan, mga talagang doon sa tama. Doon sila sa tama. Tapos kami naman ng mga supporters talaga, mga BMB, ABJ, mga legit Dabber Cats. Buo ang suporta namin sa kanila. Dahil mahal namin ang TVJ. Kaya sana, kung respeto yun lang ang hinihingi nyo, bago namin ibigay sa inyo yun, dapat makitaan muna sa inyo yung tunay na respeto. Okay? Eh sa amin kasi, ito sinabi ni Joey, faithful, hindi fake bull. Parang fake bulaga yun, di ba? Fake bull. Kung may utak kayo, huwag na kayo makipagbangayan, huwag na magla-live pa kayo, pagkatapos, ito-twist nyo pa. Alam niyo, matatalino na ngayon ng mga tao ng social media, open na tayo dyan. Kaya hindi kagaya noon, mga panahon namin. Pero ngayon, kahit kami nga may mga edad na, inaral talaga namin yan para naman naka-in din kami, kasama kami, kita namin yung mga nagte-trending. At meron naman din kami boses para ipaliwanag yan. Oh, yun lang ang masasabi ko, reaksyonan ko yan sa sa tape. Wala namang yan, hindi mo kayo pinipigilang umapila. Pero sabihin, pagka nagpasya na, halimbawa, yung magulang mo nagpasya na, nagreklamo ka pa, makamapalo ka pa. Diba? Mapaparusahan ka pa. Sige, sumagot ka pa ng sumagot. Mga tuwiran ka ng mga tuwiran. Yun yung apila eh. Na simpleng tahanan. Yun yung apila, nangangatwiran ka sa magulang mo. Nagpasya na yung magulang mo. Ito nang gagawin natin. Ito yung dapat. Ito yung tama. Pero ikaw na anak, dahil nandoon ka sa mga barkada mo, may mga kasama kang wala sa katinuan, yun ang sinusunod mo. Sasagutin mo pa yung magulang mo.
Ibig sabihin, ikalang nyo yung matanda. Dahil darating ang araw, tatanda din kayo. Yun, at maiisip niyo yan. Sigurado yan. No, sinesermon ako ng nanay ko. Nanay, sermon ng sermon. No, nakakaano naman si nanay. Ngayon, alam ko na bakit ganun ang magulang ko sa akin noon. Magamit may matigas ang ulo ko noon. Gusto ko laro-laro lang. Pero ngayon naiintindihan ko. Alam ko na. Kayo mga kabataan, darating din kayo sa puntong itong edad na to. Iisa lang din ang isasagot nyo. Kaya pala. Yan. Okay? O, para sa ating mga Dabarkads, sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pagtangkilik sa aking maliit na channel, yung aming mga nagko-comment na nalalaman ko na nakakapasyal doon sa channel ko dahil sila ay nagla-like at saka po nagko-comment. Mag-comment lang din po kayo kahit kapraso lang para po alam ko na kayo po ay pumasyal sa aking munting tahanan. Yan, nais ko lang po i-shout out sina yung mag-asawang Armin P. at saka si Ma'am Irene P. Hello po. Sina Lydia Manuel, sina Jerry, si Ben, sina Johara, si Erica, Francis Erica, si Nathaniel. Yan yung mga laging sumusubaybay. Eva Fernandez, hello, kumusta ka na? Ganon din sina kina Lucky Ma'am, Chaicher, Pai-chan, dun sa mga BMB na grupo na maganda ang samahan, under kay Tita Missy, dun din sa yung mga TVJ Forever. Yan, nakakatuwa kasi nagkakilala tayo doon sa LS ng ating mga TVJ Defenders. Kaya sana, tangkilikin pa natin ang ating mga talaga nakikipagbakbakat, nakikipagbardagulan sa mga taong makikitid ang utak at hindi ko maintindihan na nagsipag-aral naman pero bakit hindi nila magets kung ano yung pasya ng gobyerno. Okay, ganun lang po aking magiging reaksyon doon sa mga taong hindi marunong gumalang at rumespeto ng kapwa-tao. Okay, hanggang doon na lang po kami paglilingkod at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking munting tahanan. And don't forget to like, subscribe. Okay, God bless po. Bye!